At ito na po guys, uumpisahan ko na po yung paggagawa ko po sa dati ko pang gustong gawin. Ang gagawin nga pala po natin dito, ilalighten po natin po yung mugs. Gagawin ko po dito, bali 5 spoke na lang po. Puputulin po natin po yung mga nakalihis po na spoke para maging 5 spoke na lang po siya. Base sa nakikita nyo guys, yung mugs na to makinis pa ho, maganda. Dahil sa kagustuhan ko lang po maiba po yung itsura po niya. Ito, puputulin po natin yung mga spoke na kailangan pong tanggalin. Sa pagka-grinder nga pala po na ito guys, kung halimbawa gagawa po kayo ng ganito, mag-ingat po kayo sa pagka-grinder. Huwag nyo po madaliin, baka madisgrasya po. Dapat po dahan-dahan lang sa pagputol. At dun sa mga magbabash po dito, magsasabi po ng mga negative, ito ay ginawa ko lang po, pang sarili ko lang po. Hindi ko naman po sinasabi na gumawa rin po kayo, depende na lang po sa inyong kagustuhan po yun. Dahil ito po yung kagustuhan ko, ito lang po talaga ang masusunod po. Binabahagi ko lang po yung ginagawa ko para just in case na magandahan po kayo, if ever na gagawa rin po kayo, alam nyo na kung ano yung pwede pong mangyari. Meron na rin nakapagsabi na baka daw maputol, baka daw masira. Ayun na, depende na lang po sa paggagamit nyo po ng mugs. Ito naman po, ginawa ko mo naman po talaga to dahil po naman po talaga na ito po yung gusto ko, kasi minsan sumasali po ako sa motor show para maiba lang po yung image po ng mugs ko, kaya ito po yung ginawa ko. At kung halimbawa naman po gagawa po kayo nito, make sure nyo po na mag-isa lang po kayo doon sa motor, wag po kayo mag-aangkas. Siyempre, humihina po yung pinakatibay po ng ating mugs sa ginawa ko. Kasi ang habol ko lang naman po dito talaga, yung kagustuhan ko po na magawa ko po yung ganito. Sa lahat po ng mga nakakaintindi, lalo na po dun sa mga nagsisetup ng motor, alam nyo naman po yan. Kailangan natin gawin yung pinaka the best na kagustuhan po natin sa ating motor. Yung iba nga po dyan, talaga naman hindi ka na talaga makapaniwala sa mga nagagastos nila sa motor nila. Talaga ang mamahal, talagang binibili nila para mabigay lang po yung pinaka the best na kagustuhan po nila. Kaya yon, ang ganda naman po talaga ng mga kinalalabasan. Ito naman po sa akin, ito lang po talaga yung kinaya ko. Gumawa lang po ako ng ganito para mabago lang po yung itsura ni Ace Honda. Kasi teterno po kasi itong ginagawa ko po dun sa itsura ng motor ko. Yung itsura ng motor ko, nakita nyo naman po, mapayat po siya. Kailangan pa po natin slim. At meron pa po ako ditong gagawin kay Ace Honda na hindi ko pa naman po talaga sa magawa po sa pagkakataon na to kasi medyo mahaba-haba ang trabaho po dito. Yung pinaka-chassis po nito, i-real carbon fiber ko po, pero hindi pa po talaga sa ngayon. Hahanap pa po tayo ng tiyempo para nga magawa po natin yung real carbon fiber po dun sa chassis po ni Ace Honda. Tapos yung mga flarings po nito na maliliit, ika-carbon ko po to ng kulay pula. Abangan nyo guys. At dun sa mga nagchat-chat po sa akin, ang dami nyo na po talaga, pero sinasagot ko po kayo kahit medyo paulit-ulit na lang yung tanong. Okay lang po yun, basta makatulong po ako. At sana lahat ng mga gawa nyo maging the best, masatisfied yun yung mga customer. Ibigay nyo lang po yung pinaka 100% na gawa nyo po para yung customer sa inyo ay mapawaw. Yun lang naman po. At saka yung mga sa mga gumagawa po ng wala na pong pag-asa, akala nyo lang po walang pong pag-asa, kasi pag gumawa po talaga kayo ng forged carbon, sa una talagang napakahirap. At pag natapos nyo na paglalagay po ng resin, talagang akala nyo na wala pong pag-asa. Ang number 1 pong key sa real carbon fiber, yung pinakamaganda nyo pong pagliliha. Yun lang po guys ang maititips ko dun sa mga gumagawa. Pagtiyagaan nyo yan. Pagdating sa dulo nyan, naku po, talaga naman po talagang mapapahanga rin po kayo sa sarili nyo dahil nagawa nyo po yung ganyang itsura. Doon sa mga nauna nyong gawa na akala nyong pangit, pag natapos nyo po talaga, ang sarap po talaga sa pakaramdam, at lalong mas mawawala pa yung pagod nyo pag naibigay nyo na sa customer ang kanilang pinagawa.
Yun lang po guys, at doon sa mga viewers ko po, mga followers at saka mga nakasubscribe po sa akin, baka naman yung mga iba dyan na hindi pa, pwede nyo naman po supportahan yung aking YouTube channel. Paki-subscribe na lang po, paki-like, at kung pwede, kung sinipag-sipag po kayo, paki-share na rin po guys. At dito po guys, bali naka 3 coat, full coat po ako dito. Tapos may mga natira pa po doon sa spreadan ko, inubos ko na rin po para doon sa pinagtabasan po natin at matakpan po siya ng primer. Para sa ganon, hindi po talaga siya halata na pinutulan. At dito, nag-base color na po ako ng silver. Gawa po kasi ang kulay po nito, candy red. Yung silver, medyo dinard ko po ng konti kasi ang gusto ko po mangyari, yung parang ang candy red po niya ay medyo may pagkamaruna ng konti. At para na rin tumerno rin po kay Ace Honda. At dito po guys, magsha-shadow paint po tayo. Ang gusto ko kasi mangyari dito, yung pinakalabi, black po siya. Ganito lang po ako mag-lining po ng shadow. Paikutin nyo lang po yung mags. Dapat po yung nozzle, nakatutok lang po doon sa isang posisyon. At hihinaan nyo lang po yung hangin para sa ganon, tumbok na tumbok niya po yung gusto niyang marating. Kung gusto niyo po ng malapad, ganun lang po yung technique para hindi na rin po tayo magbalot-balot dito. Pero ito naman po talaga yung balak ko po talaga, yung parang shadow lang po yung labi. Para sa ganun, pag nag-top color na po tayo ng candy red, pipinturahan din po natin yung black na yan para hindi naman po talaga siya halata at tumerno yung shadow at saka yung candy red. Ganun lang po guys ang ginawa ko po dito. Napakasimple lang po yung design na ginawa ko. Kasi ito ay pansamantala lang naman po yung ginawa ko pong design dito. At meron pa po ako ditong binabalak sa susunod pa po. Pero sa ngayon hanggang dito lang po muna yung ginawa natin pong design. At itinerno ko lang po talaga kay Ace Honda yung kulay po nito at saka yung image po ng bagong design po ng ating mags. At ginawa ko po dito guys, bali nakatatlong coat po ako dito ng candy red. Tapos nakatatlong coat din po ako dito ng top coat. At eto na po guys, ang finish ng ating project. Shout out nga pala sa lahat ng aking mga viewers, aking mga followers at mga nakasubscribe po sa akin. Maraming pong salamat. Kaya po ako gumagawa po ng ganito para din po sa inyo, para ma-encourage din po yung iba kung gagawa po ng mga ganito. Siyempre, pag gumawa po kayo ng ganito, meron na rin po kayong idea kung paano po siyang gawin. At ito na po guys, ikakabit na po natin yung mags na ginawa po natin kay Ace Honda. Tingnan nyo guys ng mabuti. Yung concept ni Ace Honda talagang napakanipis. Talagang tumerno talaga po talaga yung mags sa kanya. Talagang ito po talaga yung pinakakagustuhan ko po talagang gawin na mags na to dati pa, at ngayon nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magawa at bahagi ko rin po sa inyo ang design po ng aking ginagawa. Itong design na po na to, talagang wala po talaga akong pinagkopyahan. Sariling tiyaga ko lang po to mula umpisa, mula po do sa katawan. Lahat po yan makikita nyo po, ginawa ko po yan, mano-mano po natin ginawa po yan. Ginawa ko naman po talaga tong design na to para po talaga sa Philippines concept, at hindi naman po talaga ako nagbabase-base po doon sa mga tie look. O nandoon na po tayo, napakaganda po ng mga tie look, Vans concept at kung ano-ano pa yon, talagang napakaganda. Pero ito, sariling concept ko po lang to. At sana nagustuhan nyo po mga guys, at sana may makakita po neto at magaya para lang po sa Philippines concept. At sigurado ko kung paglalagyan lang po talaga to ng mga mamahaling pyesa, kung itatapat lang po naman po talaga sa mga tie look, ay siguro naman meron naman po ito ng laban. Muli, maraming pong salamat guys, at sana nagustuhan nyo po ang aking concept, nagustuhan nyo po si Ace Honda, ang bago niyang image. Abangan nyo po ang 6th version po ni Ace Honda. Babaguhin po natin lahat po yan. Lahat po ng pyesa mula sa tornilyo, lahat papalitan po natin po yan. Abangan nyo guys. Kita-kits na lang po tayo at maraming pong salamat. Bye bye!